Bago tayo magsimula ay shoutout kay Clarissa Villena at kay Alicia Capua. Shoutout din kay kaibigang Vince Asher Payuran. Kung gusto din ninyong magpa-shoutout ay mag-comment lang sa ibaba. Ay comment ninyo din kung taga saan kayo para malaman ko kung saan napapanood ang video ko. Narito na ang sulat mga kaibigan. Nakapagsulat ako Mang Tomas dahil gusto ko din ma-share ang experience ko sa trabaho. Ako nga pala si Nena at tagalinis ako sa isang opisina. Pinakamababa ang trabaho ko pero hindi ako nagrereklamo. Ang importante ay mayroon akong trabaho kahit na high school graduate lang ako. 10 taon na ako sa trabaho ko Mang Tomas. Kahit na mababa ang tungkulin ko ay pinag-iinggitan pa din ako Mang Tomas, lalo na yung mga profesional na mga katrabaho ko. Narito ang liham ko Mang Tomas. Nasaan ang pinatitimpla kong kape sa'yo, Nena? 1 oras na akong nag-iintay. Saglit lang po, ma'am. Inutusan kasi ako ni Sir Bong na maglinis sa opisina niya. Bakit sino ang unang nag-utos sa'yo? Ikaw po, ma'am. Ano pa ang ginagawa mo ngayon? Tinitignan mo lang ako maghapon? Sige na at magtimpla ka na ng kape ko. Ano na kaya ang gagawin ko? Ano ang uunahin ko? Hay, pagod na ako. Kung ano na naman ang inuutos sa akin, Leia. Tanghali pa lang, Nena. Pagod ka na? Ewan ko ba sa kanila, mabuti sana kung kasali sa trabaho ang inuutos nila sa akin. Ikaw naman kasi ang gustong-gustong utusan ng mga ma'am at sir natin. Matagal ka na kasi dito. Kabisado na nila ang trabaho mo. Pinagtitimpla nila ako ng kape, bibili ng pagkain nila sa labas, magwashing ng kanilang sasakyan. Pagtiyagaan mo na lang. Mabuti may trabaho ka. Ang hirap kayang humanap ng trabaho sa ngayon. Oh, sige, tara na. Kain na tayo. Gutom na kasi ako. Maganda sana kung kakain din tayo sa kantin, ano? Kailan kaya mangyayari yon? Naku, wag mo nang pangarapin. Hindi masarap ang mga luto dun sa kantin. Ano? Hindi masarap? Oh, sa 10 taon ko na dito, 1 beses lang ako nakakain dun kasi maalat ang mga benta nila dun. Ang ulam mo ngayon ay toyo lang. Ikaw ba, Lia? Ano ang ulam mo? Eto 2 pritong tuyo. Halika at maghati na tayo. Nasaan na naman kaya si Nena? Bakit kailangan mo siya? May iuutos ka sa kanya? Pabibilhin ko siya ng gamot doon sa pharmacy. Nahihilo ako. Baka high blood ka na. Pakihanap mo nga si Nena, Bong. Nasa likod yata siya. Nagchichismis kasama si Lia na tagalinis din. Ikakasal sana kami ng ex-boyfriend ko noon pero hindi natuloy. Simula noon ay hindi na ako nakikipagrelasyon muli. Kaya hanggang ngayon ay single pa din ako. Hoy, Nena! Ano ka ba naman, Ma'am Melchi, ginulat mo ako. Good afternoon po pala, ma'am. Imbes na nagtatrabaho kayo, ay nagchichismis kayo dito sa likod. Break time pa lang naman, ma'am. Huwag ka nang sumumbat, Lia. Ikaw, Nena! Bilhan mo nga ako ng gamot. Sa pharmacy po ba, ma'am? Aba, syempre. Saan ba nabibili ako ang gamot? Mag-tricycle na ako, ma'am, kasi sobrang init sa labas. Maglalakad ka! Tinatamad ka na naman. Ang lapit-lapit ng pharmacy. Diyan lang eh. Nahihilo ako na naglakad na bumili ng gamot ni Ma'am Melchi. Bakit kasi pumayag ka kaagad? Mahirap naman kung hindi ako susunod sa kanila. Sila ang mga boss natin. Hay nako, kahit ganyan. Hindi nila ako mauutusan ng mga gamot. Napakainit pa naman ngayon sa labas. Hay, uminom muna ako ng tubig dahil nahihilo talaga ako. Oh, ano, may gamot ka na? Oo, inutusan ko si Nena. Tama lang yan.
para hindi masayang ang sweldo niya, kaya tama lang na inutusan mo siya. Oo naman, nagchichismis lang sila sa likod ni Leia. Siya nga pala, Melchi, may nasagap akong balita, naghahanap daw ang management kung sino ang ipopromote nila na head ng mga tagalinis. Meron bang qualified sa kanila sa posisyon na yon? Susundan nila ang seniority. Nako, susundin nila si Nena kung ganyan. Ang tingin ko lang sa kanya ay hindi niya kaya ang maging head. Napagod ako ngayon, tatay. Ang daming inutos sa akin sa opisina. Lagi ka naman pagod. Walang araw na umuwi ka dito sa bahay na hindi ka pagod. Oo nga, tatay. Pasensya na po kayo. Ako na ang nagluto para sa'yo. Magpahinga ka na at kumain at manonood ako ng TV. Maliligo lang ako, tatay. Siya nga pala, hinahanap ka ng pinsan mong si Badong. Sasabihin niya yata na ikakasal na siya. Babalik na lang daw siya bukas. Mabuti pa siya at nahanap na niya ang kanyang forever. Ikaw, Nena, dalaga ka din naman. Pwede ka din mag-asawa. Pagkatapos akong niloko ng una kong boyfriend, ayaw ko nang magmahal, tatay. Mabuti naman at nakauwi ka na, Insan Nena. Alam mo naman na may trabaho ako, kaya late na din ako nauwi at wala din ako talaga dito sa bahay. Kaya pumunta na lang ako ngayong Sabado. Ano bang gusto mong sabihin, Badong? Kailangan ko kasi ng abono sa mga tanim ko sa bukid. Ang daming bilihan dyan sa palengke. May nakapagsabi kasi sa akin na pwede palang bumili ng mga abono online at pwede na din nilang i-deliver. Oo, Insan. Bakit ngayon mo lang nalaman yun? Oo nga, Insan. Nako, Insan, wala akong cellphone. Ikaw pa lang ang kakilala kong walang cellphone, Insan. Oo nga, Insan. Sige, i-orderan na kita. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Sige, Insan, salamat. Bayaran ko na lang sa'yo at i-address mo na lang sa'yo yung mga i-order ko para ikaw na ang mag-receive. Ang hirap kasing hanapin yung bahay namin. Sigurado akong hindi mahahanap ng magde-deliver yon. Sige, Insan. Ganyan ang gagawin ko. Nena, nag-order ka na din pala online? Oo, Lia. Bakit kasi? Dumating na yung mga orders mo. Ang bilis naman. Tignan mo sa labas, nandun yung delivery guy. Nandun yata si Sir Bong at si Ma'am Melchi. Wala sila, kaya pumunta ka na doon. Ang laki naman yan, Nena. Ano ang in-order mo? Anong laman yan? Abono ang mga ito. Sa pinsan ko to. Maiuuwi mo ba yan? Mabigat yan. Kukunin niya ito mamaya. Nasundan mo na pala ang mag-order online? Sinundan ko lang. Kasi ito nga ang uso ngayon. Sige, at mag-order nga rin ako. Ay oo. Madami din akong gustong i-order din na para sa akin. Inorderan mo pala ang pinsan mong si Badong para sa mga tanim niya. Opo, tatay. Iorderan mo na nga din ako ng ganun, anak ko. Gusto niyo din ba ng ganun, tatay? Oo kasi ang gaganda ng mga tanim niya. Sige po, tatay. Basta bayaran niyo ito, ha? Oo, anak ko, huwag kang mag-alala, babayaran ko, may pangbayad ako. Ang laki kaya ng pensyon ko. May napapansin ako, yung dalawang janitress natin. Ano yun, Melchi? Lalong-lalo na si Nena. Bakit si Nena? Araw-araw na may dumadating na delivery para sa kanya. Oo nga, totoo yan, napapansin ko din. Baka naman may sideline siya. Saan kaya siya kumukuha ng pambayad sa mga order niya? Para linis lang naman sila. Baka may mali siyang ginagawa, Bong. Kung totoo ang hinala mo, mabilis lang siyang matatanggal sa trabaho. Parang yumabang din siya. Akala niya siguro na siya ang mapopromote bilang head ng mga tagalinis. Paano mangyayari yan ay napakatamad naman niya. Masipag naman siya. Lahat ng mga utos mo ay sinusunod naman niya. Hindi magiging head yon. Masipag kung ikaw. Kung ako naman ay napakatamad niya. Panong tamad eh? Ikaw ang palaging nag-uutos sa kanya? Bakit? Ayaw mo ba siya? Basta hindi pwedeng maging siya ang head ng tagalinis. Napakatamad niya na isang janitress. Itong dumating na order ko, para sa tatay ko ito. Yung dumating na order kahapon, nasan na? Para sa akin naman yun. Pareho pala tayo ng in-order. Sapatos ko naman yun. Naka-sale kasi. Sige, subukan ko nga ito kung maganda itong in-order ko.
Sige, ako din. Ay siya nga pala. Pupunta muna ako sa office ni Sir Bong at Ma'am Melchi. Kung si Nena ang sinasabi mo na maging head ng mga housekeeping, dapat ay gawan natin ng paraan para hindi siya maupo sa pwesto. Bakit? Ayaw mo ba siya? Paanong magiging head Napakatamad niya. Excuse me, ma'am. Maglilinis lang po ako ng office niyo ni Sir. Bakit ngayon lang kayo maglilinis? Ano ang ginagawa ninyo ni Nena? At bakit hindi kayo naglinis kaagad? Naglinis kasi kami sa mga CR, ma'am. Magrarason ka pa! Pareho kayong tamad! Sige, bilisan mo dyan. At linisan mo din ang office ko. Sige po, sir. Masusunod po. Sige na, bilisan mo. At may bisita ako mamaya. Delikado ka yata, Nena. Anong delikado na sinasabi mo? Pipigilan daw ni Ma'am Melchi at Sir Bong ang promotion mo. Narinig ko silang nag-uusap kanina. At bakit naman nila pipigilan? Alam mo naman ang ugali nila. Ano ba naman sila? Pagkakataon ko na sana na ma-promote. Alam mo din ba sabi ni Ma'am Melchi, madami ka daw pera at palaging may dumarating na mga orders mo. Inggit lang nila yan. Ire-report daw nila sa management. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mag-ingat ka, Nena. Baka may masama silang binabalak sa'yo. Sigurado ka ba na dito sa drawer mo nilagay ang iyong pera? Matagal na akong naglalagay ng pera dyan sa drawer. Sino na ngayon ang suspetsa mong kumuha ng pera mo? Sino pa nga ba? Siya lang naman ang palaging pumupunta dito upang maglinis. Si Nena? Sino pa nga ba? Siya lang naman ang palaging pumupunta dito upang maglinis. Hindi mo pa napapatunayan kung siya talaga ang kumuha ng pera. Siya ang huling pumunta dito sa office upang maglinis. Kawawa naman siya kung matatanggal. Ipalit nila ang kamag-anak ng asawa ko na kapalit niya. Sigurado akong mas masipag yon kaysa kay Nena at hindi katulad niya na tamad. Lagi kong nakikita na palaging nagsusuot ang mga binibili niyang mga parcel. Sa bagay. Sige, at ire-report ko sa management kung gaano kapangit ang trabaho niyang si Nena. Bakit hindi ka nagsasalita dyan, Nena? May problema ka ba? Tatay, Bakit? gusto nila akong tanggalin sa trabaho? Ang tagal mo na dyan sa kumpanya mo. Kinaiinggitan nila ako, tatay, lalo na si Sir Bong at Ma'am Melchi. Yan nga ang pangit sa isang kumpanya. Pinagbibintangan nila akong nagnanakaw ng pera. Ay sus, hindi pwede yan. Tinatakot nila ako, tatay. Nako, huwag kang mag-alala, nandito ako na tatay mo. Handa akong sumuporta sa iyo, anak ko. Insan may problema ka daw. Yan ang sinabi sa akin ni Uncle. Gusto ko lang siguraduhin, Insan, na maayos ka. Huwag kang mamoproblema, Insan. Nako, Insan, wala to. Salamat, Insan. Kayo ang nagpapalakas ng loob ko. Walang problema, Insan. Sabihan mo lang ako kung sino ang mga nanloloko sa'yo at ako ang bahala sa kanila. Sige, Insan. Totoo na taga-baryo lang tayo, pero wag dapat silang ganyan. Wag nila tayong subukan. Mababait tayong tao at hindi tayo magnanakaw. Mang Tomas, napatunayan din naman na wala akong kinukuhang pera sa office ni Ma'am Melchi. Dahil nag-check sila sa CCTV, Mang Tomas. Kahit pa naman napatunayan na ganun, ay hindi pa din nila ako tinitigilan ni Ma'am Melchi at ni Sir Bong. Gusto talaga nila akong mapaalis sa opisina. Ayaw na ayaw talaga nilang maging head ako ng housekeeping. Ano kaya ang dapat kong gawin, Mang Tomas? Kaibigang Nena, randam ko na mabuting kang tao at wala kang tinatapakan na iba. Mas mabuti kung ituloy mo lang ang kabutihan mo dahil may hangganan din ang pangbubuli sa'yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa at palagi kang magdasal, kaibigang Nena. Kung nagustuhan ninyo ang ating video ay huwag kalimutan ang mag-like, comment at subscribe.